DILG Secretary John Vic Remulla, sir, with your respect. Anong sinasabi mo? Kakasuhan mo yung mga sumisigaw ng Marcos resign? Kakasuhan yun ng inciting to sedition? Nako po. Magbasa ka muna, sir. Baka nakalimutan mo yung 1987 Constitution, Article 3, Section 4, Bill of Rights. No law shall be passed abridging the freedom of speech and expression or of the press or the right of the people peaceably to establish, to assemble and petition the government for redress and grievances. Wala pong batas, Secretary, na nagbabawal sa freedom of expression and freedom of speech, freedom of the press. Kung ito'y nagsasalita laban sa gobyerno na katiwalian, pagnanakaw ng kaban ng bayan, o kung anumang mga hindi tamang pamamalakad sa gobyerno, karapatan ho natin yan bilang isang Pilipino, bilang isang mamamayang Pilipino, bilang mambubuhis sa bansang Pilipinas. Huwag niyo ho kaming takutin, DILG Secretary. Yung sa'yo, pananakot yan eh. Dito lang ho kami makakapagpalabas sa aming mga hinaing sa social media. Mabuti nga, mayroon ng social media ngayon. Maririnig na yung boses ng mga maliliit nating mamamayan. Huwag niyo ho kaming pagbabawalan, huwag niyo pong pagbabawalan ng taong bayan na magsalita laban sa Pangulo natin. Kung ito yung pananaw namin, ito po yung kalayaan naming magpahayag sa aming mga saloobin. Hindi ho kami nananawagan na magrebelde, mag-aklas. Hindi ho kami nananawagan na gagawa ng masama laban sa gobyerno natin. Ang panawagan ho namin, simple, Marcos resign. Dahil sa tingin ho namin, incompetent na ho siya. Di ba national security threat itong nangyari, Secretary John Vic? Yung pahayag ni Senator Amy Marcos, the sitting senator, at kapatid niya, hindi ho ba ito may turing na security threat? Ano bang pananaw ng mga dayuhan sa atin na mayroon tayong presidenteng drug addict? Mayroon tayong presidente na mahina ang pananaw, incompetent na humawak ng katungkulan bilang isang pangulo kasi drug depender. Hindi ho biro ito, Secretary Remulla. So hayaan niyo ang mga tao na mananawagan kung anong nasa saloobin namin. Ito ho'y aming sariling pananaw. Hindi ko kami nananawagan na mag-aklas tayo para masira yung gobyerno natin. Magrebelde tayo, gagawa tayo ng karahasan. Hindi ho. Ito ay simpleng hinaing ng taong bayan. Huwag niyo ho kaming takutin kasi mas lalong umiingay ang social media kapag hinahamon mo yung maliliit na mamamayang Pilipino. So pasensya ka na, DILG Secretary, napasama ka sa listahan ko sa mga cabinet members na uplok